Hi ka-coffee, good morning Luzon, Visayas at Mindanao. Magandang araw po sa inyo. Nasa labas tayo dahil katatapos lang natin mag-exercise. Yung isa kong video walang audio. Napakinggan nyo ka-coffee, napanood nyo. Yung first part lang yung audio. Yung latter part, wala na pong audio. Pag-usapan natin yan kasi maganda yung topic ngayon na si PBBM, binira niya itong si Basti Duterte. Kasi itong si Basti Duterte, kung ano-anong pinagsasasabi kay PBBM Sabi niya, ikaw, PI ka, yung tatay mo pinalibing ko, tapos yung tatay ko ipapakulong mo. Pinatulan siya ng Malacanang dyan. Sumagot ang Malacanang dyan. Si PBBM sumagot dyan. Kasi hindi mo pwedeng kukonsintihin yan. Ano yan? Ano ba si Basti? Mayor lang si Basti. Matatakot sa kanyang presidente? Titiklop sa kanyang presidente? E para saan pa yung kapangyarihan ni PBBM bilang presidente kung titiklop lang din siya kay Basti Duterte? Aba, hindi pwede yan. Sumagot po ang Malacanang dyan. Ito yung sinasabi kahapon ni Yusek Claire Castro. Yes, may utang na loob si PBBM. In fact, thankful siya. Ilang beses siyang nagpapasalamat, paulit-ulit na nagpapasalamat si PBBM sa pamilya Duterte dahil pinalibing nila yung tatay niya sa libingan ng mga bayani. In the first place, deserve ng tatay niya malibing dyan dahil ito po ay dating presidente, commander-in-chief. Ibig sabihin, siya po ay isang sundalo at karapatan niyang malibing dyan sa libingan ng mga bayani. O sige, tumulong si Digong kasi during his administration, nailibing yung tatay niya. Sige, let's assume may utang na loob ang mga Marcoses sa mga Duterte, pero hindi pa babayad dyan. Nanalo si Digong dahil sa mga Marcoses, nakatulong din yan. Nanalo si Sara dahil sa mga Marcoses, nakatulong din yan. Hindi mo pwedeng i-disregard yan. Ang problema siguro nitong mga pamilya Duterte, particular itong si Basti, habang buhay itong utang na loob. Sa bagay, sa parte ng kultura natin, mahirap talaga yung utang na loob Kaya nga minsan sinasabi ng ilan sa atin, di bali nang mag-autang ka ng pera, wag lang ng utang na loob. Kasi ang utang na loob hindi na babayaran Walang katapusan yan. Ang masaklap, sige, let's accept that. Sige, parte ng kultura ng mga Pilipino. Ang masaklap, anong gusto ng mga Duterte? Anong gusto ni Basti? Hindi sundin ang batas dahil sa utang na loob? Kasi galit na galit itong si Basti Duterte. Bakit daw pinakulong? Bakit daw binigay ng gobyerno itong si Digong dyan sa International Criminal Court? First, may kaso. May kaso sa International Criminal Court. Sino ba yung kaso yan? Ay di sila Trillanes. Yung mga biktima na pinatay ni Digong, yun ang mga nagkaso. Ano gagawin ni PBBM? I-disregard yung ating commitment sa Interpol? Again, hindi ICC dahil wala naman tayong pananagutan sa ICC as of the moment dahil hindi tayo miyembro, pero sa Interpol meron. Ano yan? Ang gusto nila si mangyayari, total may utang na loob ka sa akin, huwag nyo nang pansinin yung batas. Diba hindi pwede yan? Ano yun? Dahil sa inyo titiklop yung batas? Walang kinikilingan ng batas. Patas yan, mahirap man, mayaman ka, presidente ka, construction worker ka, office clerk ka, abogado ka, doktor ka, kahit na anong iyong trabaho, walang kinikilingan ng batas. Pero ang gusto nila Digong, ng kampo nila Digong, tanawin ang utang loob ni PBB, ba't i-disregard ang batas? Anong klaseng tao yan? Nasanay kayo sa ganyang style sa Davao. Ang gusto nyong nangyayari, yung style niyo dyan sa Davao, gusto nyo i-implement sa buong Pilipinas. Na ginawa na yan ni Digong pero hindi nagtagumpay. Tapos ngayon, si PBBM na presidente, kayo nagdidikta. Ito gawin ni Marcos, ito ganyan, etc. dahil may utang na loob. So nakatikim siya ngayon sa Malacanang. Binira siya dyan, sinagot siya dyan. O yan, headline ng ABS-CBN Ka-Coffee at ng ilang mga pahayagan. Sayang lang kahapon, inulit lang natin ito. Sabi ng Palasyo, rule of law comes first, not utang na loob to Duterte over Marcos Sr. Burial. Nagigets ninyo yun? Ayok nagigets nyo yung punto, mga DDS. Rule of law mas mataas kaysa sa utang na loob. Kasi hindi pwedeng utang na loob lang. Kasi utang na loob, bias yan. Unfair yan. Si Mayor Basti Duterte, mayor siya. Gusto niya ganyan, utang na loob ang paiiralin at hindi ang batas. Ganyan ang ginagawa nila sa Davao, tapos gusto nila ganyan ang gawin sa Pilipinas. Yan ang gusto nila ipagawa kay PBBM. Utang na loob ang tingnan. Mas nasa taas ang utang na loob kaysa rule of law. Hindi pwede. Ang paninindigan ni PBBM dyan, kaya nabibira to si Basti Rule of law bago ang utang na loob. Kasi hanggang kailan yung utang na loob na yan, di yan matatapos. Utang na loob or debt of gratitude should not outweigh the government's mandate to uphold the rule of law. Sabi po ng Malacanang. Hindi pwedeng mas mabigat ang utang na loob kesa sa rule of law, kesa sa konstitusyon, kesa sa mandato ng gobyerno ng Pilipinas. Malinaw yan. This comes after Davao City Mayor Sebastian Duterte criticized President Ferdinand Marcos Jr. over the weekend for the arrest of former President Rodrigo Duterte.
Anong magagawa ni PBBM dyan sa pag-aresto ng ICC? Tinan ninyo, kinakahulan ninyo si PBBM. May kasalanan ba ni PBBM yan? Sino ba yung gumawa ng krimen? Diba? Si Digong, si Bato. Tapos ngayon, ang sisi nyo sa presidente. Sa bagay, parte na ng kultura natin yan. No? Manisi, mahanap na masisi para babawasan daw yung pain, ma-relieve yung pain. Yan ang nagiging style ng ilan sa ating mga Pilipino na maghanap ng masisisi. 2017 naganap yung krimen na yan eh. Presidente na ba si PBBM yan? Pero ngayon ang sisi. Kasi binigay daw ni PBBM sa Interpol. Ginastosan daw ng gobyerno ng Pilipinas. Commitment natin yan eh. Alam naman, ikanluin ni PBBM ang isang pugante. Ano na lang sasabihin ng international community? Anong sanction na lang ibibigay sa atin? Itatago niya si Digong, hindi pa nanagutan sa Interpol yan. Ano, hindi tayo sumunod? Hindi tayo makiisa sa Interpol? Selfish tayo. Marami tayong pagkakautang sa Interpol dahil tinulungan tayo para mahuli yung ilang mga pugante. Tapos tayo ngayon, dahil humihingi ang Interpol ng tulong, hindi natin tutulungan. Dahil si Duterte yan, dahil presidente yan, hindi pwede. Hindi pwede yan. Pero posible, if ever man, hindi napadali. Kasi ang usapin lang naman ito eh, mabilis ba ang pagkakahuli o hindi? Dahil sa daldal ni Digong, napabilis tuloy. Tapos ngayon, you are expecting help from the president na binastos ninyo, na binaboy ninyo, na tinawag ninyong addict, tinawag ninyong bangag, and then you are expecting help from the president? Aba? Ano yun? Umaasa kayo na tutulungan kayo sa taong binastos nyo, sa taong kung ano-anong pinagsasabi ninyo, and then aasa kayo na ipagtatanggol si Digong. Ang hirap naman gawin yan. Kahit ikaw mismo, kahit ikaw DDS, binabastos ka ng kapitbahay mo, tutulungan mo pa ba yung kapitbahay mo? Yes, yung iba sasabihin, oo. Pero mostly, ideally, realistically, hindi natin tutulungan kasi binastos mo lang ako, tapos tutulungan pa kita. At yan ang nangyayari ngayon sa kampo ni Digong. Kung nanahimik lang kayo, hindi eh. Marcos bangag, nagmaisog rally pa sila. Ano ba? Sinuportahan ba ni Digong si PBBM noong 2022 elections? Hindi. Hindi niya sinuportahan yan. Ang sinuportahan niya si Isko Moreno. Kasi ang tingin niya kay PBBM, weak leader. Kaya si Isko Moreno sinuportahan niya. Kasi wala naman silang pambato sa PDP laban eh. Tapos ngayon, nag-i-expect sila ng utang na loob. Hindi pa ba sapat yun? Marcos authorized Duterte's arrest and transfer to the International Criminal Court. Mayor Baste said, even after the 79-year-old former leader allowed the burial of the president's father and namesake Ferdinand Marcos Sr. at the libingan ng mga bayani during his term. Again, walang magagawa si PBBM dyan dahil tungkulin niya yan, mandato niya yan bilang parte ng international community, ng Community of Nations. Mandato natin yan, may pananagutan tayo sa Interpol. Hindi nagbabago yung take ng presidente dyan na hindi mag-cooperate sa ICC dahil hindi naman talaga nakipag-cooperate sa ICC, nakipag-cooperate sa International Police o sa Interpol. Tapos palalabasin nyo ngayon si PBBM, tambalaslo, si PBBM nagbabago ng take, nagbabago ng side. Invento nyo lang yan. Solgen declines to represent in a briefing, Palace Press Officer Claire Castro said that Marcos Jr. was grateful to his predecessor for what he had done for his country. Malinaw naman yan. Hindi naman tumitigil si PBBM sa pagpapasalamat ng nailibing ang tatay niya na again, paulit-ulit tayo kung coffee, karapatan niyang ilibing sa libigan ng mga bayani. Sige, nakatulong si Digong dahil siya ang presidente na facilitate yan para mabilis na mailibing dyan sa libingan ng mga bayani. Pero hindi pa ba sapat yung tulong na binigay ng mga Marcos sa mga Duterte? Sobra-sobra na yan eh. Noong 2016, nung tumakbo sa pagka-presidente yan, ang laki ng natulong ng mga Marcos dyan eh. Kaya nga nanalo yan eh. Tapos utang na loob. Hindi ba yung bayad, yung pagkakalibing? Na unang nagkautang na loob itong si Digong at binayaran siya ditong pagpapalibing sa tatay ni PBBM? Diba? Bayad na kung tutuusin, pero nag-expect pa tong si Mayor Baste. Yung tatay hindi sinasabi yan na utang na loob, pero si Baste, baka may mga hindi alam si Baste, kaya siya nakakapagsalita na ganyan. Parado kayo ngayon. In fairness kay Claire Castro, kay Yusek Claire, matindi ito sumagot at prangka, direct to the point, nakahanap sila ng katapat. In a press briefing, Yusek Claire Castro said PBBM was grateful for his predecessor for what he had done for his father. Huwag kayo magalala mga DDS. Nagpapasalamat si PBBM, pero may limitasyon yung pagpapasalamat na yan. Hindi ibig sabihin na tinulungan mo ko forever, pwede nyo nang gawin, labagin nyo na lahat ng batas. Hindi pwedeng ganun yun. Malinaw naman yan.
But she said it did not mean that he would no longer uphold the law or abide by the country's commitments with the International Criminal Police Organization or Interpol, which had served the warrant of arrest for the elder Duterte. Malinaw na malinaw. Buti nga nag-iisip ng tama itong PBBM itong sa presidente. Kasi kung hindi, dinedman niya lang yan. Nung panahon kasi ni Digong, maliliit lang ang tinatarget nila. Yung malalaki, hindi. Tignan mo yung tukhang na yan. Sino bang pinagtsutsugin nila dyan? Mahihirap. Mga nakatira sa squatter area, mga informal settlers. May mga nakausap tayo mga biktima kahapon ka coffee. Hindi pa lang natin na-upload yan. Lahat sila mahihirap, nangangalakal, walang trabaho, nagtitinda lang, ganyan ang trabaho. Yung iba sa kanila, yes, umaamin, addict yung pamilya nila, gumagamit ng illegal na droga. Pero ang tanong nila, bakit nyo pinatay? Sino nagsabi sa inyo na may karapatan kayong pumatay? Even our constitution says wala kang karapatan na patayin yan. Bakit nyo pinatay? And si Digong mismo, umamin siya, marami siyang video na umamin siya na pinatsutsugin na yan. Second, there was a quota system. Nagkaroon ng quota system. O sige, tsugiin mo yan. Kaya kahit madamay lang, sige na, kasi babayaran may quota O in this place, kailangan maka 1,000 ka sa loob ng isang buwan. No. O sa loob ng 6 na buwan. O may quota system Kaya kahit hindi kahit suspect pa lang, tsutsugin. Sino nag-enable ng policy na yan? Edi si Digong, edi si Bato. Maliliit lang ang dinali ninyo. Ang sinasabi ng mga pamilya, bakit hindi nyo tinira yung mga nagmamanufacture? Bakit hindi nyo tinira yung mga nagdi-distribute? Porket ba mayayaman yun, hindi nyo kaya? Kung hindi, pinakawalan nyo pa. Yung iba nahuli, pinakawalan ninyo. Pero kaming mahihirap, yun ang binira ninyo. Ang sabi ng mga pamilya na kausap natin, kung sa inyo mangyari yan, tapos may mga DDS pa ngayon, binabaliktad. Gawa-gawa lang daw yung kwento nito mga suspect. Kung sa inyo mangyari yan, ang pinapunto natin dito, itong administrasyon na ito ni PBBM, kahit malaki ka, kaya kang papanagutin. Exhibit 1, si Digong, kahit dati siyang presidente, pinapanagot siya. As compared ng panahon ni Digong, kapag malaking tao ka, absuelto ka. Kasi ito yung utang na loob yung policy nilang utang na loob absuelto ka. Pero kapag mahirap ka, maliit na tao ka lang, papatayin ka. Yun yung policy ni Digong. Gusto niyo yun? Ayaw natin yan. Magkabaliktad sila ni PBBM. At hindi yan matanggap ng mga DDS. Sinasabi nila, inaapi nyo si Digong. Huwag nyong galawin si tatay ko. O tatay mo? Kapatid mo si Sara? Sabi ng mga DDS, huwag nyong galawin si tatay ko. Alam mo ba na may ginawang krimen yan? Alam mo ba na 30,000 ang pinatay niyan during the tukhang? Fake news yan. Paano maging fake news? Ano yung napanood mo sa TV? May mga CCTV, nilihis yung CCTV. Palalabasin ang laban. May mga ruling ang korte na nilagyan lang ng barel ang mga biktima para palabasin na ng laban. Merong 70 years old, matanda na, nanlaban sa harap ng maraming pulis ng laban. Paano man lalaban yun? Kasalanan ng pulis? Partly, yes, may kasalanan sila. But look at the bigger picture. Who enabled that system? Sino nag-set up ng system na yan? Sino may authority para gawin yan? Hindi mo hahabulin yung pulis. Hahabulin mo yung nag-utos, yung mastermind. Sinong mastermind dyan? Si Digong, si Bato. Sasabihin nila, bakit hindi nyo sampahan dito ng kaso sa Pilipinas? Paano sasampahan yan ng kaso dito sa Pilipinas? Si Digong ang presidente, ikukulong mo yung presidente. Mahihirap ka, informal settler ka, wala kang pambayad ng abogado. Paano mo kakalabanin ng gobyerno? Paano mo kakalabanin si Presidente Digong? May simpleng police report, hindi sila nakakuha ng police report. O ito pa yung kwento ng mga pamilya, yung death certificate. Tinukhang yung kamag-anak nila, pero lumabas doon sa death certificate, heart attack. Dinoktor, and even yung medical certificate, yung death certificate nila, pineke, dinoktor. Walang blatter dahil pinapirma yung mga suspect nang hindi nila alam kung ano yung pinipirmahan nila. Ladies and gentlemen, yan ang tukhang. Yan ang war on drugs ni Digong. Tapos ngayon, awang-awa kayo kay Digong. Matanda na kasi yan Hindi, regardless, hindi ibig sabihin na matanda ka na pwede ka nang gumawa ng krimen. Hindi mo ticket yan para gumawa ng krimen. Ngayon, sinisisi nyo sa presidente dahil kinulong yung tatay ninyo. Tatay mo ha? DDS ka, tatay mo? Kilala ka ba nyan? Natulungan ka ba nyan? Kung makapagtanggol ka? Tatay mo? Kapatid mo si Sara? Wow, tatay Digong mo yan? Ang daming ginawang kasalanan yan at kinakailangan niyang managot. Kaya ngayon mga pamilya Sabi sa interview ng mga pamilya na kausap natin,
Nang una, hindi nila gusto si PBBM kasi ang sinasabi ni PBBM hindi magko-cooperate sa ICC. Yang nasa isip ng pamilya, ICC na lang yung pag-asa namin para mapanagot si Digong, para magkaroon ng hustisya. ICC na lang. Tapos yung presidente hindi magko-cooperate sa ICC, kaya una hindi nila gusto si PBBM eh. Pero ngayon gusto nila. Alam mo kung bakit? Sabi nila nakamit nila yung hustisya. Tuwang-tuwa sila. Nakakaantig yung mga kwento nila ka-coffee. I-upload ko yan sa mga susunod na araw. Tuwang-tuwa sila. Yung isa nagtitinda sa palengke, tinigil niya yung pagtitinda niya, pinuntahan niya yung kapitbahay niya na biktima rin ng tukang, nagyakap sila ng mahigpit. Imagine that scenario. Nagyakap sila ng mahigpit kasi finally makakamit nila yung hustisya. Kaya gusto nila ngayon si PBBM kasi natulungan sila, nagkaroon ng hustisya. Pero nang una, sabi ni PBBM hindi magko-cooperate sa ICC. Sabi nila, plano ng Diyos to. Ang mga nangyayaring ito ay plano ng Diyos. Imaginein mo, malinaw yung take ni PBBM, hindi magko-cooperate sa ICC. Gumawa ang Diyos ng paraan. Pasensya na, nadadamay ko yung Diyos ha. Pero hindi ako nagsasabi nito, yung mga in-interview kahapon, no? Mga pamilya ng biktima, I'm quoting them. Sabi nila, gumawa ng paraan ng Diyos para magkaroon ng hustisya. Sino magkakapag-imagine na ayaw ng presidente sa ICC pero dinaan sa Interpol? Diba? Gawa ng Diyos yan. Ito mga nangyayari, gawa ng Diyos. Kaya tuwang-tuwa sila dahil nakakamit nila ang hustisya. Tapos sasabihin ni Basti ngayon, walang utang na loob si PBBM. Matindi. O siya ka-coffee, sige ako'y pasamantala mo na magpapaalam sa inyo ka-coffee. Yung mga nasa Facebook, pasuyin na lang ka-coffee. Baka di pa kayo nakalike and follow sa ating Facebook page, please like and follow. Yung mga nasa YouTube, click lang po na subscribe dyan sa baba and hit the notification icon para updated po kayo sa ating mga bagong upload. O siya, ako'y pasamantala mo na magpapaalam sa inyo ka-coffee. Maraming salamat po sa mga sumama. Ingat po kayo, nasan man po kayong panig ng daigdig. Paalam ka-coffee. Bye-bye. See you in my next video.